Kaya, ang prayer, hindi yan inuobliga sa tao. Ang prayer ay natural na ina-express ng Kristiyano. Again, amen? If prayer neglects Christian, he will become vulnerable, lack of protection, loss of direction. Because prayer for Christian has power. Alam niyo yung yung turtle, yung pawikan. Meron ang picture na nilagay mo niya. Yung pagong, hindi yan yung anak ko na mabagay lang sa aking magluto. No. Yung pagong, yan, nakita rin. Baka naman, dami naman. Yan. Yan ang pagong. Alright? Sa tingin nyo, kung pag-grade natin yung bahay, yung shell niya, maka nakahiwalay, pagbuhay pa kaya siya. Tingnan natin sa anime na maganda na tayo ginaya. Ang cute, di ba? Wala pang nagsunsilyo. That picture is a lie. Kasi hindi mabubuhay yung turtle na wala yung kanyang protection. Kasi sa mga reptile, amphibians, protection nila yan. Ano po? Defense mechanism nila yan kapag kakainin sila ng prey. Dahil predator sila. O, sila yung prey. May predator nakakain sa kanila. So, protection nila yan. Yung bahay nila. Kaya kung pag tinanggal mo sa kanya sa realidad ng buhay, pakita mo natin yung next picture. Hindi mo matatanggal sa kanya yan. At pag tinanggal mo yung bahay niya, mamamatay yung turtle. Amen? Yan ang Kristiyano. Kapag tinanggal natin yung prayer, ang sabi ng Romans chapter 5, Romans chapter 8, tayo ay mananampalatayang walang buhay. Kasi wala sa atin yung prayer. I-neglect mo man yung mga prayer gatherings or yung prayer, personal prayer mo lang. Kung wala po rin po yun, ibig sabihin, kasi nakamalas zombie, ikunala. Naglalakad ka na walang buhay. Wala kang espiritu ng Diyos. Gusto ko maunawaan yung mga kapatid. If prayer neglect Christian, magiging mahina siya. Vulnerable. Maraming patotoo na kahit pagod ka na, exhausted ka na, pressured and fear, kapag dumulog ka sa Panginoon, nawawala po yan. Paano kung wala ka na sa church? So, kailangan continue yung ating pag-pray. Meron tayong skill time sa bahay, kailangan may prayer time or devotion, family devotion sa bahay din natin. Sabi sa mga mamangin ko, alam niyo, nakakapuno na. Ito pala yung sinasabi ng mga kapatid ko. Sabi ko, araw-araw pala kayo magsasabihan. At sabi ko, nung minsan sumuko na po ako. Ang ginawa ko, tara, nanalangin na tayo. Nung nanalangin kami, praise God, siguro magtutuwis lang. Wala na palukan. Amen? Minsan, hindi siya nadadali sa pang critical correction. May mga problema na talagang susolusyonan ko literally, pero may mga problem na ang solusyon, pag-report. Pagsamba sa Panginoon. Amen? Basahin mo natin 2 Chronicles chapter 6, verse 12. A picture of salvation, a picture of worship, a picture of prayer sa panahon ng First Temple na naitayo ng Hari Solomon. 1 Chronicles chapter 6, verse 12. 2 Chronicles, sorry. Sabi dito, 6, verse 12. Sa harap ng buong kapulungan ng Israel, lumapit si Solomon sa altar ng Panginoon at itinaas niya ang kanyang mga kamay. Pagkatapos, tumayo siya sa tansong entablado na kanyang pinapagawa.
Ito'y may haba at luwang na 7, kalahating talampakan at may taas na 4 at kalahating talampakan at lumuhod si Solomon sa harapan ng mga mamamayan ng Israel na nakataas ang kanyang mga kamay. Sa verse 14, nanalangin siya. Gano'ng ka-importante ang ginawa ko ni Haring Solomon. Dito natin makikita na kapag nanalangin po tayo, no? Kailangan maayos yung puso natin, hindi sa pagyayaman, hindi sa pagpamalaki na ipapakita sa kanila na Krishna ka, padalit ka, pero hindi pa nakikita sa buhay. Ang pinakita ni Solomon po dito, kahit hari siya, alert siya sa panahon ng, ng Biblia. Pinakita niya, nagpagawa siya ng gambana sa labas ng templo. Ano daw ang sukat? 7 kalahating talampakan. Alam niyo po, walang yung stage po natin na to. Ito po, concrete. Tapos, naka-granite din yung, kaya niyo po, si Solomon, wala ka sa altar, sa templo, nasa labas pala, ang pinagawa po niya, pure, solid, bronze altar. Yan ang ipinangango ng kanyang tatay at ginawa niya sa kanyang ira. Significant po yan na bawat pag-aalay natin sa Panginoon ay walang sayang na salapi kung ito ay naaayon sa kapurihan ng Panginoon. Kaya nga nagpapagawa po tayo dito. Sabi ko, parang pugat ko ang ginagawa. Ditak-ditak ang palitara. Dapat pinakamabuti pa rin yung ginagawa natin pagbayan. Kaya sabi ko, Lord, tulungan niyo po kami na makapag-alay ng bagay na hindi may kapitasan. Asan yung mga kabataan ko? Ano ang inalay ni Abel at ni Cain sa Genesis? Ang inalay ni Cain ay ano po? Mga pananim. Mga bulong na pananim. Ingay po ba? Pero ang inalay ni Abel, hindi lang hayop, mainam, finest lamb. Kaya kinalugdan ng Panginoon. Paano natin inaalayan ng Panginoon kapag tayo ay sasamba sa Kanya? Okay na yan. Kaya ko to. Sabi ng Bible, Colossus, para tayong kopya na tumundog-tog lang, masakit sa hiri. Ang pagbibigay natin ng worship, prayer sa Panginoon, ay pinakamabuti dapat. Kaya gumagaya po tayo. Amen po ba? Kung ano yung pagsamba mo, huwag yan yung pang-SM mo. Amen po ba? Ipakita mong espesyal ang Panginoon kapag nakikipag-meet na sa amin. Huwag nakabakasar, Butang na loob. Umayos tayo na suot. Ang sabi ng Bible, sa binasa natin, sa First Timothy, meron biblical modesty. Amen po ba? Pag nakaharap natin ang president natin, si Mayor, okay lang bang nakasaldo ka? Hindi, di ba? Kaya dapat pinakamabuti ang pagkaalay sa Panginoon, lalo na sa Diyos. Now, sabi po dito, ito yung importansya ng ginawa ni Solomon. Noong panahon ni Haring Solomon, first time in the history na walang naging digmaan. Alam niyo ba kung bakit? Kasi bago gawin yung templo, walang darinig kahit iyak ng bata. Pokpok ng martilyo. Bakit po? Pinagbuti po nila. Pangalawa, bawat pumupunta ay naging come and see yung simbahan at templo. At pag nagsalita siya, lumuhod siya sa harapan ng Panginoon, binabali sa sarili niya. Nakita ng Panginoon na totoong-totoo yung puso ni Solomon. Wala pa po siyang mga asawa at hang.
At ipinakita niya na kahit gaano karami ang gastusin ko sa buong templo, kulang pa ito para sa Panginoon. Alam niyo po ba, kung gugulitin natin, sabi ng 2 Chronicles, ang pagpapagawa ng First Temple, 1/4 lang ng budget ng buong Pilipinas. Ang kayang gastusan ng Pilipinas yung First Temple ng Solomon. Magkano ang utang ko natin sa ibang bansa sa mga nanonood ko? Billion, amen? Sabi ng Bible, kulang pa daw po yung buong budget ng Pilipinas doon sa 1/4 na ginastos ni Solomon para pantayuan ng pagsamba sa Panginoon. Hindi na po yun. Habang siya ay nagsasalita ng mga karunungan, hindi niya ipinakita na pag sumamba siya sa Panginoon ay hindi na siya na luluhod, hindi na siya natataas. Makamay, mamaya mag-aaralap po natin. Ipagtaas, makamay ang pagluhod. Ang ginawa po niya, nagtaas siya ng kamay. Sa pagtaas niya ng kamay, maya-maya, nanikluhod siya. Kahit siya pinakadakilang hari sa panahon niya. Na walang tulang kaguluhan. For 40 years. Amen po ba? Ilang taon na po ba namamalitaan namin na mayroong kaguluhan sa Israel? Taon-taon may wala. Every 6 months because war sa business. Anong nangyari? Sa ginawa po ni Solomon, nagkaroon ng makayapaan dahil sa pagtayo niya ng templo. Imbes na maging panay siya sa sarili, bago buksan yung templo, nag-dedicate siya ng pag-aalay sa Panginoon. At alam niyo po kung ano nangyari? Bumaba yung presence ng Panginoon. Lagi niyo po tarandaan mga kapatid. Kapag nasa presensya na tayo ng Diyos, it makes you humble. Wala kang makipagmamalaki kung totoong nasa sayo ang presensya ng Panginoon. Minsan, nakikita kung paano sumamba ang bawat isa sa atin. Minsan nakaganyan pa. Minsan naka-dikwatro pa. Minsan nakakot, nakataas ang paa. Makakalungkot po na sinasamba natin ang Panginoon. Ipagtaas ng kamay at pagbalakpak, kailangan pong sabihin. Sabi mo po sa inyo, it is not an obligation. Ito ay natural, vital, and joyous privilege na pag-express natin na pagmamahal sa Panginoon. Hindi po ba? Sa basketball, mapalak. Gano'n ko po. Pero sa church, diba, hindi siya tulong, obligasyon ko, maging, magtutulog, dogmatic po ako pagdating sa inyo. Kung mas naunawaan mo kung paano mo sasambihin ng Panginoon, kung paano tayo kinahabagon na lumuhod sa presensya ng Diyos at bumaba ang presensya ng Panginoon, nagkaroon sila ng balay na takot at sila rin ay lumuhod. Ganito natin ipapakita sa mga kapatid natin na hindi ko nakakilala si Lord. Sa mga katrabaho natin. Hindi natin sila itatakwi o hindi natin sila magtatabuyan. Kundi ipapakita natin ano ang totoong pagsamba sa Panginoon. Hindi mo na sila kakausapin. Kundi ipakita mo ang sabi ng 2 Corinthians chapter 30 verse 30. Hindi sila nagtatasan. Pero binabasa nila yung buhay mo. Bilang isang Kristiyano. Kaya, nagkakaroon tayo ng impact sa community. Ang ibig sabihin ng kneeling, spiritual gesture again, submission to authority, and acknowledgement of leader. Kapag lumuhod ka pala, hindi ka lumuluhod dahil nagaya ka lang, may iyara ka so. Lumuluhod ka kasi kailangan mo yung kapangyarihan na kailangan mo siya sa buhay mo. Amen mo ba? Sino ko lumuluhod dito sa bahay? Sino nagkataas ng kamay? Sino dumadaka? Ano po? Yata. Shada. Sabi nga celebrate to praise the Lord. Mga gumagawa ko niya. Ang ibig sabihin ng iba't ibang uri ng pagluhod, pagtapa, ay acknowledgement of need. Gagawin mo yan kasi alam mo kung Diyos ang nagbibigay ng lakas. Ano po ba?
tayo nung nasa ano tayo, nandun po tayo sa parking lot. Ang tawag po doon, yung ano na resort. Pero kaya track po, napapasamba tayo. Ano po ba? Hindi siya sabi, linggo lito, kaya priority sa mga lumuhod tayo ayon sa inyong puri sa Panginoon. Paano ang gagawin? Hindi yan kung nangyayari. Pero kailangan namin maunawaan na kapag lumuhod tayo, lumapa tayo, is acknowledgement of me. Second Chronicles chapter 7 verse 4. At nagpansa atin ang magbigay kayo mag-alay ng pagsamba. Ano mang uri ng pagbibigay na po, hindi napipigil sa mga toong Kristiyano. Tingnan po ba? Hindi na nga po issue ang fights. Dahil hindi issue ang okay. Dahil naunawaan natin kung ano ang prinsipyo ng Panginoon sa pagbibigay. Try po natin, hinihina po yung ating yung linya sa maiit po ngayon. Hindi ka na po mamangangin. Found a very good Christian has compassion to the lost. Meron tayong pagmamahal sa ibang tao. Ginawa ng Solomon yun para ipakita yung pangako ng Panginoon. Kaya kung ikaw, mawawala ka rin sa paglilingkod sa Panginoon, mawawala yung templo ito. Hinasang ka to kasi ang dami babae ni Solomon. Pero ilan po, isang kamaan mo, tulig ka na. Rentang higit pa kaya araw-araw? Alam mo ba? Kaya sabi ng Panginoon, gawadahin first temple at makakuha natin yung essence ng ginawa ni Solomon. Ipinakita niya sa buong bayan bansa sa lahat na nasa lugar ng silangan at ng kaluran na dumadayo sa kanya para pakinggan siya. Ito ang totoong pagsamba sa Panginoon. Bumaba ang presensya ng Diyos sa Panginoon at pagtaas niya ng kamay at sinaysay niya yung prayer. Now, sino man po hindi pa marunong mag-pray, sabihan niyo po, gusto niyo pong natuto, Matthew chapter 6, Acts lang po nakalagay po dyan. Adoration, confession, thanksgiving, supplication. Kaya po tayo may discipleship. Ano po? Lapit na lang po kayo kay Pastora, sa mga workers po natin. Gusto niyo po magpugtong. May kabilang sa gawain ng Panginoon kahit manalangin sa paghari po. Pero gusto nga po pala sa online. Because prayer of Christian has compassion to the lost. Merong usot sa ibang tao, sa mga nawawala. Sabi ng 2 Chronicles chapter 7 verse 15, nakita ko nila. Dito na pamamanta ako sa dalawang Mexico. Una po, John 21:17. Nung pinabalik ng Panginoon si Pedro, impes na siya ay mangalan ng isla siya, tinawag siya. Tinawag siya ng 3 beses. Mahal mo ba ako, Peter? Yes. Kakaya. Sabi ni Peter, mahal mo ba ako, Pedro? Yes. Kakaya. 3 beses ang tanong sa John 21:15-17. Mahal mo ba ako, Pedro? Napaisip si Pedro na 3 beses niyang itinakwa ang Panginoon pero 3 beses din siyang tinanong na mahal mo ba ako, Peter? Hindi lang bilang isang guro, kundi bilang Diyos. Kaya sabi ni Pedro, alam niyo ang lahat, Panginoon, ikaw ang Kristo, ang Diyos, ang tagapagligtas. Gagawin ito po. Ang sabi ng Panginoon, feed my sheep, take care of my flock. At ingatan mo yung hawan. Bawat isa sa atin ay mahal na mahal ng Panginoon. At bawat isa sa atin ay tupa ng Diyos. Bawat isa sa atin ay mayroong pag-aalay sa Panginoon. Ano yun? Hindi ko alam sa inyo, pero hayaan yung turuan tayo ng Banal na Espiritu kasi siya lang talaga ang nagtuturo sa atin. Hindi ako, hindi yung mga magagaling sa Biblia. Sabi ng Romans, siya ang nagtuturo at nagsasabi at nagpapaalala kung ano ang mga bagay na hindi natin mapanalangin. Sabi sa Ephesians 5:14, the love of Christ compels us to take care for those who are lost. This building is not for entertainment and performance.
this building is to send Christian to the lost. Kaya tayo nangangaral. Kaya tayo nag-DDS. Kaya tayo nagtuturo ng mga bata, ng mga matatanda. Kasi hindi tinawag ang church, kukulili ko po sa unang paksa ng ating pag-aaral last week. Hindi tayo tinawag para magpalani sa silbahan at mag-effort. Walang masama na maging protektado tayo ng building. Pero wag natin i-disregard yung pangangaral kasi ito ang Green Commission. Habang tayo kay Deon Shelter, nakita sa atin na meron tayong passion sa ibang tao. Nasabi niyo ba minsan na mahal niyo yung asawa ninyo? Hindi pa. Kailangan niyo mahalin. Kasi kahit kaaway niyo, sabi ng Panginoon, mamahalin niyo pag nasa inyo ang pag-ibig ni Kristo. Nasabi niyo ba na mahal niyo yung mga anak niyo? O kung pagdidisiplina at pagpalo? Nasabi niyo ba doon sa mga ibang tao na mahal niyo sila? Kasi kahit si Jesus, krus sa Kalbaryo, hindi niya pinagkakit yung forgiveness and grace. Yung kinata namin kayo, I see grace, shield by your sa isa tawa. At isang mataas na napanawarin bilang isang Kristiyano, itinatawag ka ng Diyos para pag-ibig. Nakalimutan mo yung pangarap ko. At ikaw ay magiging makalakaya ng kaluluwa. Sasabihin ng Panginoon, pagdating niya sa Judgment Day, dito lahat ang aking mga tinawag sa aking libon. What a privilege mga kapatid na tayo gawin para kaya ng mga nawawala. Amen? Ngayon pala ito natin, kanina pa natin sinasabi, mapara ka na lang yung pero hindi ka maakay kahit konti pag lumalakad sa evangelism. Hindi kahit mag-yudo sa pag-feed ng mga bata. O kahit magbigay, kahit 20-50. It is not an obligation. Pero ito ay gamal na nangyayari. Kaya sumasamba ka sa Diyos, nauunawaan ko na may maaabot na tao na pag nangbalikan ka. Tumayo po tayo lahat. Kailangan natin unang langin na lagi yung kapapagin ng Panginoon. Hanggang pag-ibig. Na naranasan natin ang kailangan natin magawa rin sa iba. Hindi ito trabaho. Naman, pahiyak lang tayo. Kung di magawa natin ito, pag uwi natin sa bahay, makita natin ang yung mahabangin ng Panginoon. Kaya ng Panginoon, mapapataas ka ng panay. Amen mo ba? Papapalong ka. Kaya nga po may slave spirit eh. Hindi pa nakapatch pero bumiligay na. Kahit hindi makayaan yung presensya ng Diyos, nauuna yan sa kaiguturan ng puso. O yun, hindi dahil sa trabaho ko kaya ako meron. Hindi dahil sa talento ko kaya ako meron mga value ko. Lord, dahil kailangan nagbibigay. Eh kung tanggalan ng Diyos yung talento na meron ka. Amen po ba? Paano tanggalan tayo na lakas? Mawala tayo ng lakas. In the first place, tayo rin naman ang sumisira sa katawan po natin. Paano mawala yun? Hindi ba karapat dapat na pagpurihan ng Panginoon at pamangalan na siya yung bibigay ng lakas? Kaya tayo may worship. Inuuna natin na mataas yung ating faith. Kahit may mga samot-saring problema ang bawat isa, kapag inuna natin, ikulat yung kamay mo natin, tanda lang pagsuko po iyan. Meron po akong picture ko dito na ibig sabihin ng pagtaas ng kamay ay isang spiritual gesture. Hindi lang po yan ritual na ginagawa sa simbahan. It's a spiritual gesture. Ito po. Depending on a high power. Ano pa po? Pag tinaas po pala natin ang kamay natin, katulad ni Solomon. Ano po? Ang ibig sabihin po nito, ina-acknowledge natin na may mas makapangyarihan sa amin. Amen? Na yung lakas natin, wala sa lakas ng may mas makapangyarihan sa atin. Amen? Pangalawa, trusting on a high power. Pagsuko, pag-surrender. Kaya nung nakita ng mga tao po yan, isang pandag na hari, presidente ng isang bansa.
tumaas sa kamay at lumuhod. Mas madami na ginawa lo kayo ng tatay. Talagang nagpuri, nagsasasayaw. Pero siya, kahit sobrang galing na niya, sobrang yaman na niya, at sobrang talino pa. Tayo pa, ilan ba yung IQ natin? Meron 200 IQ? Sabi ko isang pamangkin ko. Ito talagang pisa ko na to. Walang sinis. Anong sinis? Common sense. Paglabas ko na ng CR, tatanungin pa. Basa siya, nakatapis. Naligo ba? Kaya, kahit sobrang talino ng Solomon, nagbigay pa rin siya ng pakana sa Diyos. Kasi naundawahan niya ang mataas na pagsamba sa Panginoon. Alam niyo po ba? Palastas lang. Palastas. Apo? Patalastas. Pastas. Commercial. 2 to 6 units every day. Kapag tinataas natin ang kamay natin ng dalawa, no, pinakamataas, nagsisirculate ng normal yung blood natin. Kaya sa may mga high blood, tandaan niyo po, hindi ka pa umiinom ng Pilipinas pag nagpuri ka pa lang sa Panginoon ng nakataas na kamay, within 6 minutes, nagkakaroon ng normal circulation ng pagdaloy ng dugo natin. Amen? Kaya kung nagkakaas tayo ng kamay, hindi mo ayos. Hindi yan deluno. Hindi. Aktual yan. At tayo pala ibinig talagang magtaas at magpuri sa Panginoon. Amen po? Hindi mapapaganyan, kundi mapapaganyan, hindi mapapaganyan, kundi mapapaluhod. It's a spiritual gesture, not routine. It pictures humility to the authority and influence of God's power. Alam niyo po ba, bakit pinupugutan ng ulo sa panahon ng Panginoong Kristo yung mga apostol? Bakit pinapatay yung mga diakono? Kasi sa panahon nila, gobernador, sino mo yung Roman, Roman king? Sa Roman Empire? Sa Iron Kingdom? Kapag nagkasalubong, parehas sumahok ahing Hudyo, magtataas ng kamay at ang sasabihin, Caesar's Lord. Alam niyo po ba yan? Pero nung nakita nila na pamatay lahat ang nananampalataya sa Diyos, sa Panginoong Kristo, kasi ito yung panahon ng Dark Ages. At kapag hindi nagtaas ng kamay, yung Kristiyano, sasabihin nila, Jesus is my Lord. Handa na po yung mga kawayan tutusok mula sa bibig nila hanggang sa kanilang sensitive part at gagawin silang sulo mamayang gabi. Hindi lang yun. Kaya kakakitaan to sino ang nananampalataya sa Panginoong Kristo datay. Jesus is my Lord. Na Caesar is my Lord. No, Jesus is my Lord. Kaya pugod-pugod datay. Amen po ba? Ang pagtaas ng kamay ay pagsabit ng authority sa may mas makapangyarihan siya. Kaya kanino mo pinag-aalayad ng pagsamba ang Diyos? Yung kamay na to. Amen? Yung bibig na to, para kanino mo dinimigay yung talent mo, yung pag-amin mo. Diba? So, girl, okay, Jesus, o sa Diyos na nagbigay ng talent sa'yo, gusto mo umangit po eh. Ko yan. Ano po? Narinig niyo ba yung boses ni Ate Shell? Ganun sana ang boses niya, parang kasi leader. Lalaki, babae. Hindi lang ako hinika nun eh. What I'm trying to say, ano man yung merong sabi, pinakamagandang pag-alayan po niya ay sa Panginoon. Dahil ang pagtaas na kamay, hindi lang ginagaya mo yung katabi mo. Mga bata mo, ganyan, pag pinataas mo yung kamay, alay na, hindi nila alam yung ibig sabihin. Gusto mo sabay-sabay natin, aralin ba ng ibig sabihin ng pagtaas ng kamay kapag tayo ay nasa Panginoon? Depending on a high power, humility in the authority of God's power. Amen.
Kaya pag may nakita kayo na hindi nagkakaas na kamay, huwag mong i-judge. Kasi may mga kamay na nakaganyan lang. Nakaganyan lang po. Nakausap ko lang si Pastor Diego nung kami ay pumupunta ko sa Bulacan. Gusto ko nakakausap ko yung mga matatandang pastor. Hindi na sila matanda. Pero matandang naglilingkod sa Panginoon ba kasi naglilingkod. Sabi niya sa akin, alam mo Pastor na na-inspire ako sa'yo. Sabi niya sa akin, Pastor, hindi ko. Na-inspire din po ako sa iyo. Dahil nagpapatotoo po kayo. Nung siya po ay nabalian ng kamay. Ano po? At inoperahan ng kamay niya. Hindi niya lang itataas yung kamay niya habang magpupuri sa Panginoon. Tama po ba? Ang ginawa niya dahil pastor siya, pinakomera niya is either nakataas na ganyan, hindi niya na mababa, luktot yung kamay niya, or operation na ganito lang yung kamay niya. Operation na ganyan lang kamay. Kapag para sa siya ng bayon, hindi halata at hindi mahirap sa araw-araw. Pero dumating yung point na nahihirapan na siya naglilipod sa Panginoon. At may panawagan sa kanya habang nasa presensya ng sila ng Diyos, Sunday service. Tapos po natin yung aking kamay. At ang faith niya, pagaling siya ng Panginoon, paano? Imposible. May kaklase ako ng gawin, nakaganito pa rin dahil sa basketball. At siya tinamaan na, di ko alam, it's either bala dahil meron silang mga baril ng araw. I don't know, his shoulder, pero yun ang bagoan niya. Tinamaan siya. Pero dumating sa point na kailangan daw niyang malamaya sa Panginoon. Then, yung pagsara sa Diyos ay grabe. Ang ginawa niya, habang siya ay ganito, pinangusap siya ng banal na espiritu na itaas mo yung kamay. Pero yun, Panginoon, it is impossible ka rin. Itaas mo yung kamay. Nung tinaas niya, bigla niya nauna. Mga kali, kaya kung magkasakit tayo sa panahon ng Sabado, may sakit ko kasi masakit yung ngipin ko, masakit yung siyang ko. Maliit lang yan, halos sa Panginoon, dun sa mga imposible bagay na hindi niya talaga duyunasan na mapapagaling pero mapapagaling. Then alam namin kung ano yung sinasamba natin, kung sino yung sinasamba natin. Amen po ba? Alam ko, ready na kayong sumamba sa Panginoon. Number 1, the effect of prayerful Christian, surrendered heart like Solomon. Tinataas niya yung kamay niya. Pangalawa, prayerful Christian has an impact on community. Anong ginawa ni Solomon? Nagtaas siya ng kamay at lumuhod siya. Siya ang pinakamakapangyarihan sa bansang iyan. Hindi lang yan. Dumayo sa pagpapagawa niya ng templo. Lumuhod siya. Anong ginawa ng mga tao sa 2 Chronicles chapter 7 verse 3? Nang makita nila si Solomon na lumuhod sa presensya ng Diyos at bumaba ang presensya ng Panginoon, nagkaroon sila ng banal na tao at sila rin ay lumuhod. Ganito na ang ipapakita sa mga kapatid natin na hindi pa nakakilala si Lord. Sa mga katrabaho natin, hindi namin sila tatakwil, kung hindi namin sila magtatabuyan, kundi ipapakita natin ano ang totoong pagsamba sa Panginoon. Hindi mo na sila nakausamin, kundi ipakita mo ang sabi ng 2 Corinthians chapter 30 verse 38. Hindi sila lang babasa. Pero binabasa nila yung buhay ko bilang isang Kristiyano. Kaya, nagkakaroon tayo ng impact sa community. Ang ibig sabihin ng kneeling, spiritual gesture again. Submission to authority and acknowledgement of leader. Kapag lumuhod ka pala, hindi ka lumuluhod dahil nagaya ka lang ng iyakin pasto. Lumuluhod ka kasi kailangan mo yung kapangyarihan na kailangan mo siya sa buhay mo. Amen mo ba? Sino po lumulong dito sa bahay? Sino nagkataas ng kamay? Sino dumadapa? Yata. Shada. Sabi ng 7 ways to praise the Lord. Mga gumagawa ko niyan.
Ang ibig sabihin ng iba't ibang uri ng pagluhod, pagtapa, ay acknowledgement of need. Gagawin mo yan kasi alam mo kung Diyos ang nagbibigay ng lakas sa'yo. Amin po ba? Amen. Tayo, nung nasa tayo, nandun po tayo sa parking lot. Yung tawag po doon, yung ano ni Brother Nelson. Pero yan, kahit tukol, napapasamba tayo. Amin po ba? Amen. Hindi siya sabing, linggo dito, halang prayer na hindi sumamba, lumuhod ka ng ayon sa inyong pagpuring sa Panginoon. Paano gagawin? Hindi rin bigan. Pero kailangan nyo maunawaan na kapag lumuhod tayo, lumapa tayo, is acknowledgement of need. 2 Chronicles chapter 7 verse 4. At normal sa atin ang magbigay kayo mag-alay ng pagsamba. Ano mang uri ng pagbibigay na po, hindi napipigil sa mga toong Kristiyano. Tingnan po ba? Hindi na nga po issue ang tithes. Dahil hindi issue ang okay. Dahil naunawaan natin kung ano ang prinsipyo ng Panginoon sa pagbibigay. Pray po natin, nanihina mo yung ating yung linya kasi maiit po ngayon. Hindi ko na mo kakatagalin. Panginoon, very good Christian has compassion to the lost. Meron tayong pagmamahal sa ibang tao. Ginawa ni Solomon yun para ipakita yung pangalan ng Panginoon. Kaya mo ikaw, mawawala ka rin sa paglilingkod sa Panginoon. Mawawala yung templong ito. Hinasama ko kasi ang daming babae ni Solomon. Binuhin ko. Isang babae, tulid ka na. Rentang higit pa kaya araw-araw? Alam mo ba? Kaya sabi ng Panginoon, gawa dahil first temple at makuha natin yung essence ng ginawa ni Solomon. Ipinakita niya sa buong bayan bansa at sa lahat ng nasa lugar ng silangan at ng tayuran na dumalayo sa kanya para pakinggan siya. Ito ang totoong pagsamba sa Panginoon. Bumaba ang presensya ng Diyos sa pagluhod at pag-taas niya ng kamay at sinaysay niya yung prayer. Now, sino man po hindi pa marunong mag-pray, sabihan niyo po, gusto niyo po matuto, Matthew chapter 6, Acts lang po nakalagay po dyan, adoration, confession, thanksgiving, supplication. Kaya po tayo may discipleship, yun po. Lapit na lang po kayo kay Pastora, sa mga workers po natin, gusto niyo po matuto, maging kabilang sa gawain ng Panginoon kahit manalangin sa pag-hire po. Pero kasi nga po pala sa online, because prayer for Christian has compassion to the lost. Merong puso sa ibang tao, sa mga nawawala. Sabi ng 2 Chronicles chapter 7 verse 15, nakita ko niya. Dito na mamamandang ako sa dalawang versikulo. Una po, John 1:17. Nung pinabalik ng Panginoon si Pedro, imbes na siya ay mga nanawis siya, tinawag siya. Tinanong siya ng 3 beses, mahal mo ba ako, Peter? Yes. Tatay. Sabi ni Peter, mahal mo ba ako, Pedro? Yes. Mahal. 3 beses na tanong sa John 1:17, mahal mo ba ako, Pedro? Napaisip si Pedro na 3 beses niya itinatwa ang Panginoon pero 3 beses din siyang tinanong na mahal mo ba ako, Peter? Hindi lang bilang isang guro, kundi bilang Diyos. Kaya sabi ni Pedro, alam niyo ang lahat, Panginoon, ikaw ang Kristo, ang Diyos, ang tagapagligtas. Gagawin niyo po. Ang sabi ng Panginoon, feed my sheep, take care of my flock. At ingatan mo yung hawan. Ang isa sa atin ay mahal na mahal ang Panginoon. At bawat isa sa atin ay iba ng Diyos. Bawat isa sa atin ay merong pag-aalay sa Panginoon. Ano yun? Hindi ko alam sa inyo, pero hayaan ng turuan tayo ng Banal na Espiritu kasi siya lang talaga ang nagtuturo sa atin. Hindi ako, hindi yung mga magagaling sa Biblia. Sabi ng Romans, siya ang nagtuturo at nagsasabi at nagpapaalala ng mga bagay na hindi natin
mapanalangin. Sabi sa Ephesians 5:14, the love of Christ compels us to take care for those who are lost. This building is not for entertainment and performance. This building is to send Christian to the lost. Kaya tayo nangangaral. Kaya tayo nag-DDS. Kaya tayo nagtuturo ng mga bata, ng mga matatanda. Kasi hindi tinawag ang church, kukulili ko po sa unang paksa ng ating pag-aaral last week. Hindi tayo tinawag para magpanasimbahan at mag-effort. Walang masama na maging protektado tayo ng building. Pero wag natin i-disregard yung pangangaral kasi ito ang Great Commission. Habang tayo kay yung shelter, nakita sa atin na meron tayong passion sa iba. Nasabi ko ba minsan na mahal nyo yung asawa ninyo? Hindi pa. Kailangan din mahal nyo. Kasi kahit kaaway nyo, sabi ng Panginoon, mamahalin nyo pag nasa inyo ang pag-ibig ni Kristo. Nasabi nyo na ba na mahal nyo yung mga anak nyo? O kung pagdidisiplina ang pagpalo? Nasabi nyo na ba doon sa mga ibang tao na mahal nyo sila? Kasi kahit si Jesus, krus na Calvario, hindi niya pinagkakit yung forgiveness and grace. Yung pinagkalangin kayo na, I receive grace, shaped by your sacrifice. Tama ba? Tama. At isang mataas na napalawagan bilang isang Kristyana, ay tinatawag ka ng Diyos para magiging. Nakalimutan mo yung pangarap mo. Ikaw ay magiging makalakayan.